Sa kwentong ito, makikilala natin si Kuya Rolly, isang security guard na nakatira sa gilid ng isang kagubatan. Sa una, simple at tahimik ang kanyang buhay, pero unti-unting nagiging misteryoso at nakakakilabot ang mga pangyayari sa kanyang bahay. Isang gabi, makikita niya ang isang puting anino na walang mukha na tila may gustong iparating mula sa kagubatan. Ano kaya ang lihim na dala ng aninong ito at paano ito magbabago sa buhay ni Kuya Rolly? Ako po si Kuya Rolly. Isa po akong security guard sa isang maliit na barangay na nasa gilid ng kagubatan. Malaki na po yung barangay namin ngayon, pero noong unang ma-assign ako dito ay talagang napakakonti lang ng mga bahay at mga tao. Isa ako sa mga security guard na nagbabantay sa mga bahay tuwing gabi. Nung una akong ma-assign dito ay may sarili na akong bahay at lupa. Simple lang ang buhay ko noon, tahimik at walang aberya. Nung una ay wala naman akong napapansin na kakaiba sa bahay ko. Pero habang tumatagal ay may mga nangyayari na hindi ko maipaliwanag. May mga nawawalang gamit, mga bagay na gumagalaw ng kusa, mga ilaw na nagbubukas at sarado. Nagsimula ito nung isang beses na umuwi ako galing sa trabaho. Nakita ko na yung mesa sa kusina ay nakabaligtad. Akala ko ay may pumasok na magnanakaw pero wala namang nawawalang gamit. Nagtaka lang ako pero hindi ko na lang pinansin. Pagkatapos noon, para bang araw-araw may bagong kababalaghan sa bahay ko. Nagsimula sa maliliit na bagay hanggang sa naging mas nakakatakot na mga pangyayari. Minsan ay yung mga upuan sa sala, nakikita ko na nag-aayos sila ng sarili nila. Yung mga gamit ko sa banyo, nawawala. Tapos makikita ko na lang na nakalagay sa labas ng bahay. Yung mga damit ko, minsan nakasabit sa puno. Tapos yung mga damit ay nakaturo sa isang direksyon, papunta sa kagubatan. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin noon pero natakot ako. Minsan ay nakakarinig ako ng mga bulong at kaluskos na nanggagaling sa kagubatan. Hindi ko na lang pinapansin pero habang tumatagal ay lalo lang akong natatakot. Isang beses habang naglalakad ako pa uwi ay nakarinig ako ng kaluskos sa kagubatan. Tumigil ako at tiningnan kung saan nanggagaling yung tunog. Nakita ko na may puting anino na dahan-dahang lumalabas mula sa kagubatan. Hindi ako nakagalaw sa kinatatayuan ko. Nung makita ko na yung anino ay naglalakad papunta sa akin ay tumakbo na ako. Pagdating ko sa bahay ay hindi na ako lumabas. Nung gabing yon ay hindi ako nakatulog. Hindi ko makalimutan yung nakita ko, isang anino na walang mukha. Ilang araw ang lumipas ay hindi ko pa rin makalimutan yung nakita ko. Kaya isang gabi nagpasya ako na harapin ulit yung anino na yon. Naglakad ako sa gilid ng kagubatan at naghintay. Nung makita ko ulit yung anino na naglalakad papunta sa akin, ay hindi ako umalis. Hinayaan ko lang siya na lumapit. Habang papalapit siya ng papalapit, ay mas nagiging malinaw yung itsura niya. Isang babae na nakasuot ng puting damit. Mahaba yung buhok niya, parang kurtina na tumatakip sa mukha niya, pero nung tumingin ako, wala talaga siyang mukha. Nakakatindig balahibo. Natakot ako sobra, pero hindi ako umalis. Parang may parte sa akin na nagsasabing kailangan kong manatili. Pinanood ko lang siya na lumapit sa akin kahit na ang puso ko ay nagwawala sa kaba. Hanggang sa ilang hakbang na lang ay nasa harapan ko na siya. Nung makita ko yung itsura niya ay nakaramdam ako ng awa. Hindi ko alam kung bakit pero naisip ko na kailangan niya ng tulong. Kaya nagpasya ako na hindi natatakbo. Kinaumagahan ay pumunta ako sa bahay ni Lolo Berto. Siya yung pinakamatanda sa barangay namin. Kinuwento ko sa kanya yung nangyari sa akin at tinanong ko kung may alam siya tungkol sa babae na nakita ko. Sabi ni Lolo Berto ay may isang babae noon na nawala sa kagubatan. Hindi na siya natagpuan pa kaya ang hinala ng mga tao ay baka may nangyaring masama sa kanya. Naisip ko na baka yung babae na nakita ko ay yung babaeng nawawala. Kaya ang ginawa ko ay gumawa ako ng maliit na altar para sa kanya sa gilid ng kagubatan. Nilagyan ko ng kandila at mga bulaklak.
Nakiusap ako na sana ay makahanap na siya ng kapayapaan. Pero kahit na ginawa ko yon, ay parang hindi pa rin ako mapakali. Parang may malamig na hangin na laging sumasabay sa akin, lalo na sa gabi. Hanggang ngayon ay natatakot pa rin ako sa mga multo, sa mga anino at sa mga kaluskos na nanggagaling sa kagubatan. Lalo na kapag Pasko kasi sobrang tahimik, malamig na malamig at yung kagubatan parang may bumubulong ng mga alaala ng nakaraan. Yung parang bawat kaluskos ng dahon ay may dalang kwento ng lungkot at takot. Sa kwentong ito natutunan natin na hindi lahat ng misteryo ay dapat takbuhan. Minsan kailangan natin itong harapin para makahanap ng kapayapaan. Maraming salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makasama kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat sa mga anino sa dilim.